Ano po ulit yung inihain yung reklamo noon, sir? Nag-file po ako ng plunder case laban kay Digong noong 2016. Bunga nga ng mga bank accounts na discover ko Mhm. at naibigay sa akin. So yan, kita natin bilyon-bilyon yung mga pumasok sa kanya. Tapos nung una, ang hinala ko rito ay ito yung galing sa korupsyon sa City Hall kasi noong panahon na yon meron na ring findings yung COA regarding yung mga ghost employees. So yun po ang sinama ko, no? In-attach ko as evidence yung bank accounts na dokumento na binigay sa akin. Mhm. Yun nga po, at dun sa investigasyon ng ombudsman ni Karandang, ay sinabi niya na parehas itong mga contents na itong nakuha ko at nung nakuha nila mula sa AMLAC. Sabi niya similar, similar yung mga petsa at yung mga amounts, billions ang sinabi niya na pumapasok kay Digong. Mhm. Doon sa pagkabigay niya ng statement na yon, tinanggal na sa ora mismo ni Digong. Kasi nga, natutumbok na yung kalokohan niya. Kaya yun po ang background ng storya na yan. Oh. Sir, dun sa reklamo nyong yun, tama po ba walang nangyari? Dahil po dito sa Supreme Court decision na ito, sa tingin nyo po ba, dapat ipagpatuloy yung investigasyon tungkol doon? Alam niyo, nasa ombudsman po yan. Pwede naman po nilang buksan muli. Pero sa akin, regardless na rin, kasi nasa dahig naman na eh. Kahit na ano pang mangyari doon, hindi na makakauwi yan eh. Hindi na makakalabas ng kulungan. Dahil mas mabigat po yung krimen doon. Libo-libong pinapatay niya sa mga kababayan natin. Na isa pang karumal-dumal na krimen na pinalagpas po ng mga supporters ni Duterte. No? Kaya sana po mamulat na tayo. Hindi na pwedeng ganito ang kalakaran sa bansa natin.